Welcome to Wi-Fi Vendo. Please press the insert money button. May gawin naman. Isang mapagpalang umaga po sa mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon at narito po tayo ngayon sa DFC, Barotac, Nuevo, Iloilo, District 9 sa pamamahala o pamumuno po ng ating pastor, Pastor Luis Bailon. At purihin po ang Panginoon sa umagang ito sa ating buhay. At minsan pa patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon sa umagang ito. Damin po natin ang presensya ng Diyos. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sa presensya yung banal, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Sa presensya niyong banal, ako'y mananahan, wala nang iba dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Minsan sa presensya niyong banal, aming mananahan, wala nang iba dapat na patunguhan sa presensya niyong banal. Naroon ang iyong pag-ibig. Amen. Naroon ang yakap niyo. Nakikita ko. Naroon ang iyong pag-ibig. Naroon ang yakap niyo. Nakikita ko. Kaluwalhatian niyo sa presensya niyo banal. Sa presensya niyo banal. Sa presensya niyo banal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon, naroon na po ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Wala na po kaming hahanapin, O Diyos, sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang buhay. Hallelujah, nasa inyo nang galing lakas, Panginoon. Salamat, aming Ama, aming Diyos. Hallelujah, sa pribileyo, Panginoon, na malaya po kaming makalapit sa inyo, Panginoon. Hallelujah.
Salamat. Pinagpapala namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Pinagpapala namin, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. Pinagpapala namin ang mga anak niyo, O Diyos, na patuloy, hallelujah, nagtatapat sa tulong at biyaya niyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy kayo lamang siyang madakila at maitaas sa buhay ko, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kayo lamang madakila. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayong pong lingkod, Pastora Ruth Balasa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, makipagbukas po tayo sa aklat ng Colossus chapter 2 verse 6 hanggang 7 po. Tayo po ay ang ganap na pamumuhay kay Kristo, amen, bilang mga anak ng Diyos. Yamang, sabi ng salita ng Diyos sa Colossus chapter 2 verse 6, yamang tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat o sa pakikiisa sa ating Panginoon. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. At sabi doon, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay at magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Yamang tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon ng ating buhay. Ang nais ng Diyos ay mamuhay tayong karapat-dapat sa Kanyang harapan. Sabi doon sa Romans chapter 12 verse 1, di ba? Sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, amen, no, ialay natin ang ating buhay bilang handog na buhay, amen, banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, amen. Offer natin ang ating buhay sa ating Panginoon dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Dahil maraming nabubuhay ngayon sa mundong ito, buhay sa paningin ng tao pero patay sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nais ng Panginoon na tayo, yung buhay natin ay patuloy na sa anumang aspeto ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Magpakabanal tayo. Sabi ng salita ng Diyos, lumakad sa kabanalan. Amen. Bilang mga anak na tinawag ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa kahabagan ng Diyos, kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo nagpapatuloy. Amen. Dahil sa habag ng Diyos, sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon na tayo ay ihandog natin na karapat-dapat ang ating buhay sa Kanya. Amen. Bilang mga anak ng ating Panginoon. At sa anumang aspeto ng ating buhay, anumang ating ginagawa, sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 17, anuman ang inyong gagawin, maging sa salita at sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung bakit tayo nabubuhay ay dahil sa Panginoon. At bakit nagpapatuloy ang buhay? Dahil sa Panginoon. Amen. At para sa Panginoon. Kaya man sa salita, amen, patuloy natin maparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Maging sa ating gawa. Paano po ba tayo namuhay sa bawat araw ng ating buhay? Patuloy po ba natin naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Kaya purihin ang Panginoon. Lagi tayong magpakababa sa harapan ng Diyos. Amen. Magpakababa sa harapan ng Diyos na sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa isip natin, maging sa ating salita, sa puso natin. Amen. Patuloy natin maparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Panginoon, nananangan tayo lagi doon sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil hindi po sa ating sariling kakayanan kung bakit tayo nakagagawa. Amen. Kung bakit tayo nagpapatuloy, dahil yun sa Panginoon, sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon. Sabi doon, sa Colossus chapter 10 verse 31, kung tayo man, anumang ginagawa natin, tayo may kumakain. Amen. Tayo may umiinom. Amen. Gawin natin
Ano man ang ating ginagawa, gawin natin lahat sa ikararangal ng ating Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang Diyos sa ating mga buhay dahil tayo ay tinawag ng Diyos, isang malaking pribilehiyo sapagkat yung ating Panginoon ay Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos na buhay. Amen. Na tumawag sa bawat sa atin at walang nalilingid sa Panginoon. Wala tayong maitatago sa Diyos kahit kailan hindi natin madadaya ang Panginoon. Amen. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, bilang nakipag-isa sa ating Panginoon, patuloy po nating parangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 1, yamang si Kristo nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis dahil sa Kanya. Amen. Sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon, amen, sa atin po bilang mga anak ng Diyos, sa ating blessings po, yung tayo'y magtiis sa pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, yung dapat po nating tularan sapagkat hindi po siya nagpasasa sa buhay na ito. Siya po'y namuhay ng marangal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Siya po nagtiis ng hirap, alang-alang sa ating mga kasalanan, sa ating mga tao. Amen. Kaya sabi doon, sa pagtanggap natin sa Panginoon, sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, kasama po yun ang pagtitiis natin. At kailangan lang po natin na manatiling tapat. At sabi doon sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ang siyang malilitas. Manatili po tayong tapat. Maging tapat po tayo sa salita. Amen. Maging tapat po tayo bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat lahat ay ipagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Ano man po yung ating ginagawa, masama ang lihim o lantad, sabi doon sa Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 12, verse 14, lahat ng gawin natin, lahat ng ginagawa natin, hayag man o lihim, ay mabuti man o masama, lahat po yun ay ipagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lahat po sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, lahat yun tatanggapin natin na may pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat walang kabuluhan yung buhay. Walang kabuluhan po yung buhay kung wala po si Kristo sa ating buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon. At sabi doon sa Colossus chapter 2 verse 7, magpakatatag kayo. Amen. Ibig po sabihin, magpakatatag po tayo, marami po tayong pagdadaanan sa buhay na ito. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos na magpakatatag po tayo sa mga pagtitiis, maraming mga pag-uusig, maraming paghihirap, may kawalan, no? Lahat po 'yon, no? Yun po ay bahagi ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Bahagi ng pagkatawag ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Magpakatatag tayo at isalig natin. Amen. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen. Dahil wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya lubos nating ipagkatiwala sa ating Panginoon ang lahat sa ating buhay. At ang inyong buhay ay magpakatibay kayo. Amen. Magpakatibay po tayo sa pananampalataya na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Amen. Mag-ugat po tayo sa ating Panginoon. Amen. Sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil po, kung hindi tayo magpakatibay, hindi tayo nag-uugat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, mabilis po tayong matinag. Mabilis po tayong masiraan ng loob. Mabilis po tayong tumalikod sa Panginoon. Maliban talaga na ipaunawa sa atin ng Diyos. Amen. Kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa salita ng Diyos
na sinasabi niya, magpakatatag po tayo, magpakatibay po tayo, sapat marami tayong, pagkat yung buhay ay hindi rito. Amen. Yung buhay ay sa piling ng ating Panginoon. Ang tunay na kasiyasiyang buhay sa piling ng ating Panginoon. Sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa ating mga puso. Amen. Patuloy na manahan ang Diyos sa ating puso at ang pag-ibig ang maging pundasyon sa lahat ng ating gawain. Amen. Pag-ibig po, sapagkat si Kristo ay pag-ibig. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po sa lahat ng ating ginagawa, sa buhay po natin, maging pundasyon ang ating Panginoong Yesus. Kahit kailan, hindi po tayo matitinag. Kahit anong pagsubok. Amen. Kahit anong pagtitiis, kailanman ay hindi tayo matitinag sapagkat si Kristo ang siyang naninirahan sa ating mga puso. Amen. Punuin nawa po tayo lagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Lagi po nating bulay-bulayin yung pag-ibig ng Panginoon kung gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Inalay niyo pong kanyang buhay bilang mahalimuyak, handog na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ganon din po tayo. Amen. Mapuno lagi tayo ng pag-ibig at sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Kailangan nandun yung pag-ibig sapagkat walang kabuluhan. Kahit ialay man natin yung buhay natin, maglingkod man tayo sa Panginoon, kung walang pag-ibig, ay wala pong kabuluhan ang lahat. Amen. Kaya supurihin po ang Panginoon. Si Kristo ang maging pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod. Wala na pong iba. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nagpupuno sa bawat isa sa atin. Alam po natin, mayroon pa po tayong mga pagkukulang sa buhay nito. Ang Diyos po ang magpupuno sa bawat isa sa atin. Sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 2, yamang kayo'y mga anak ng Diyos, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ng buhay bilang mahalimuyak na nahain sa harapan ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo kahit doon, amen, sa mga taong hindi kaibig-ibig. Amen. Mamuhay po tayong puspos ng pag-ibig dahil inibig tayo ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa ating Diyos sa kabila na tayo ay taong makasalanan pero minarapat tayo ng Panginoon dahil kay Kristo Jesus sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon na puspos ng pag-ibig sa atin at sa bawat pagising natin sa umaga. Amen. Lagi natin nararanasan yung kabutihan, yung katapatan, yung biyaya, yung kahabagan ng Diyos ay nandyan. Yung tulong ng Panginoon ay nandyan po sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ay lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sabi doon, no, sa salita ng Diyos sa 2 verse 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Yung mga anak ng Diyos, lagi po yun yung bukang bibig, ay salamat sa Panginoon. Wala pong pagrereklamo. Bakit po? Wala pong makakarating at matatanggap ang ang pangako ng Diyos. Hindi po natin matatanggap ang pangako ng Diyos kung tayo po ay may pagrereklamo sa ating pagsunod sa Panginoon sapagkat wala na pong kagalakan, wala na pong pag-ibig. Amen. Kaya po tayong mga anak ng Diyos, lahat po ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat yung ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang Diyos po natin ay siyang may hawak ng ating buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, at dito po sa Philippians chapter 4 verse 8 hanggang 9, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, at kaibig-ibig at kagalang-galang sa harapan ng Diyos. Amen.
Yun po ang nais ng Panginoon. Amen. Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat dapat sa Diyos. Kaya yun, lagi tanong natin sa Panginoon, Lord, ang buhay ko ba? Patuloy po kayong nagagalak sa buhay ko na pinagkatiwala niyo po sa akin. Amen. Kaya, ang mga bagay na totoo. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay tunay at totoo. Nangako siya sa atin. Amen. At ang salita niya ay totoo. Sapagkat siya ang katotohanan. Wala pong bahid na kasinungalingan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, kailangan maging totoo po tayo. Sa salita, sa gawa. Amen. Lalong higit sa isip natin, sa puso natin, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat sa atin. Amen. At maging kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kapuri-puri. Amen. At kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, karapat dapat natin na aluwalatiin ang Diyos sa ating mga buhay. Maging kagalang-galang tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Kung nandun yung pag-ibig sa ating puso, yun po ang lumalabas sa atin. Amen. Kung nandun si Kristo nakapundasyon sa ating puso, yun po ang lumalabas. Yun po ang ginagawa natin sa ating kapwa. Amen. Napupuno po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. At yun po ang kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon. Mga bagay na kagalang-galang. At sabi doon sa 9, Philippians chapter 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Amen. Lahat po na ating natutunan ay lagi nating isagawa, isa puso, isa isip. Amen. Sapagkat yon ang ikararangal ng ating Panginoon. Amen. Isagawa natin anuman ang ating natanggap, narinig. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo ay tagapagkinig ng salita ng Panginoon. Kailangan nating apply, isagawa, amen, upang patuloy nating maparangalan, patuloy nating maitaas ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon, anumang ating nakita sa ating Diyos, amen, nakarapat dapat natin siyang tularan bilang mga anak ng Diyos. Amen. Ano man ang ating nakita, siya'y Diyos na tunay at totoo, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mayroong pong kapayapaan pag si Kristo nasa atin. May kapayapaan po sa isip, sa puso. Amen. Sapagkat alam natin na tayo'y hawak ng Diyos. Tayo'y sa Diyos na tunay at totoo na tumawag sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen. Yung pananampalataya po na ating natanggap sa ating Panginoon ay patuloy po nating panghawakan na mabuti. Amen. Sapagkat napakabuti ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa atin, hindi yung kaluwalhatian na nasa ating Panginoong Hesus ay ganun din po yung kalawaltian sa atin pagkapiling na natin ang ating Panginoon. Kaya hindi po matutumbasan ang mga pagtitiis at mga paghihirap na ating dinaranas sa mundong ito sa tatanggapin po natin sa ating Panginoon. Kaya ang mga anak ng Diyos ay patuloy na nananabik. Amen. Nananabik sa muling pagbabalik ng Diyos. Nananabik na makapiling ang ating Panginoon. Amen. Yun po ang hinihintay po natin, yung pagdating ng ating Panginoon o makapiling, makaharap na natin at makasama po natin ang ating Panginoon. Yung makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa buhay na ito, wag po tayong patitinag. Magpakatibay po tayo. Magpakatatag po tayo. Sapagkat nandun ang biyaya, nandun yung tulong, nandun
yung pagsama ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung wala tayong ibang nasa, lagi nating maparangalan, lagi nating gustong maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay na ito. Kaya purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Ang Diyos natin po ay mabuti. Amen. Ang Diyos natin ay tapat. Amen. Kaya tayong mga anak ng Diyos, nais ng Panginoon na tayo ay manatiling tapat sa salita, sa gawa, sa puso, sapagkat alam natin lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon, salamat po sa kanyang mga salita. Sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amen. Aming Ama, aming Diyos, purihin kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa mga salita niyo, Panginoon, na nahayag sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain dakilang pangalan, pagpalain mga salita niyo, O Diyos, pagpalain yung mga anak niyo, Panginoon. Hallelujah, na patuloy, O Diyos, hallelujah, namumuhay, na nararapat sa iyong harapan, Panginoon. Amen. Hallelujah, namumuhay, O Diyos, na patuloy, walang ibang pinaparangalan, kundi kayo lamang, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dakila kayo, O Diyos, na umibig, dakila kayo na tumawag sa bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po ang kabuuan, Panginoon, ng Door of Faith, Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po aming Panginoon, hallelujah, General Superintendent Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, at sa lahat ng mga distrito, Panginoon, na kanyang nasakupan, Panginoon, mula sa District 1 hanggang sa District 9, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, O Diyos, hallelujah. Patuloy kayo lamang ang siyang maparangalan, patuloy kayo lamang siyang madakila sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Salamat, aming Ama, aming Diyos, hallelujah. Ang mga anak niyo, Panginoon, ay patuloy niyo pong samahan, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, Panginoon, at bigyan ng kaaliwan sa buhay na ito, Panginoon. At lagi, O Diyos, bigyan ng pagkauahawan at pananabik lagi, Panginoon, hallelujah, na makakasama ka namin, O Diyos, dyan sa piling niyo sa langit na bayan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah. Ang lahat, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyong pagpalang kamay, ang aming buhay, Panginoon, ang aming kaluluwa, at anuman pong aming gagawin, O Diyos, palagi niyo po kaming pangunahan, banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo, maging bawat salitang nahayag po sa bawat sa amin, Panginoon. Sa inyo po lamang namin ibinabalik, O Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay karapat dapat kayong tumanggap, Panginoon. Amen. Hallelujah. At pagdakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen.